Magandang tanghali po dito sa UK, magandang gabi po sa Pilipinas. Kayo po ay aming inanyayahan na makinig na mabuting balita ng Panginoon. Ito po ay gagamitin si Brother Albert at magkakaroon naman din po tayo ng inspirational talk na gagawin po ni Sister Verly. We call Sister Shirley for the opening prayer. Diyos sa mga makapangyarihan, Ikaw ang Diyos na buhay at Diyos na walang hanggan. Panginoon, tinataas ko po ang gawain ito sa umagang ito. At kami po, Panginoon, ay nagpapakumbaba at humingi kami, Panginoon, ng ipapasalamat sa iyo, Panginoon. Marami po salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal, sa iyong awa, sa iyong buhay na ipinagkakalob sa amin ang mga biyayang walang hanggan, Panginoon. Panginoon, sa hapong ito, Panginoon, itinataas ko po ang aming gawain. The Church of God in Christ Jesus, Panginoon. Basbasan mo po kami, Panginoon, ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, ang aming kapatid na si Brother Albert, Panginoon, nang siyang magbabahagi ng iyong mga banal na salita, Panginoon. Kaya, Panginoon, puspusin mo po sa iyo ng siya, Panginoon, ng iyong banal na espiritu, Panginoon, na nawa, Panginoon, ang kanyang mga uh, ibabalita sa amin, Panginoon, ay nanggagaling sa inyo, Panginoon. Bigyan mo po siya, Panginoon, ng talino at magkaroon po kami ng magandang kahinatnan sa pakikipag-isa sa iyo, Panginoon. Tinataas ko rin po, Panginoon, ang mga kapatirang naririto, Panginoon. Ang mag-IT, Panginoon, na si Sister Merly, Panginoon. Nanawa po, Panginoon, ang kanyang mga salita, Panginoon, nang gagaling sa iyo, Panginoon. Ang mga may bahagi dito sa gawain ito, Panginoon, ay iyo po, Panginoong gamitin, Panginoon, at nawa po, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon, ay patuloy kami, Panginoon, na maglilingkod sa iyo, Panginoon. Panginoon, marami po salamat, Panginoon. Ito po, Panginoon, ang aming samot dalangin sa iyong banal na pangalan. In Jesus' mighty name, Amen. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor seats of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruits in its season, and his leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away.
Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Ngayon naman po yung maririnig natin si Sister Merly para sa kanyang inspirational talk. Okay na po? Ang akin pong ipabahagi ay mula kay San Marcos, Marcos 9, verse 2 to 10. Pagkaraan ng 6 na araw, sinama ni Jesus sina Pedro, Jaime at Juan at umakyat na lamang sila kasama sa isang mataas na bundok. At nagbago ang anyo ni Jesus sa harap nila at kuminang na puting-puti ang kanyang damit na walang makapaglalabang simputi niyon sa lupa. At napakita sa kanila sina Elias at Moises na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya nagsalita si Pedro at kanyang sinabi, Panginoon, mabuti at narito tayo. Gagawa kami ng 3 kubol. Isa para sa iyo, isa para kay Moises at isa para kay Elias. Nasindak sila, kaya hindi niya malaman kung ano ang sasabihin. At may ulap na lumilim sa kanila, at narinig mula sa ulap ang salitang ito. Ito ang aking anak, ang minamahal. Pakinggan niyo siya. At biglang-bigla, pagtingala nila, wala silang nakita. Liban kay Jesus na kasama nila. At pagbaba nila mula sa bundok, inutusan niya sila na huwag sabihin kanino man ang nakita nila hanggang makabangon ang anak ng tao mula sa mga patay. Iningatan nila ang bagay na ito sa kanilang sarili, pero nagtanungan sila kung ano ang pagbangon mula sa patay. I-reflect ko muna to. May liwanag pagkatapos ng dilim. May tagumpay pagkalipas ng paghihirap. May luwalhati sa likod ng krus. Ito ang mensahe ng pagbabago anyo ni Jesus. Ito ang buhay Kristiyano, hindi palaging pagsubok at pagdurusa. Mayroon ding ligaya at tagumpay. Hindi ka palaging tumatangis. Darating ang panahon na ikaw ay hahalakhak, hindi nananatili sa kagipitan. Darating din ang kasaganaan, hindi palaging nabibigo. Sasapit din ang tagumpay at pagbubunyi. Hindi natatapos ang buhay sa Biyernes Santo. Mayroong linggo ng pagkabuhay. Itong aking napiling ebanghelyo ay ito ay kanlungan ng lakas at pag-asa. Kailangan munang magpasa ng krus bago dumanas ng kaluwalhatian. Ang sabi nga ng isang obispo, no one shall be crowned unless he has first struggled. Gulong ng palad ang buhay. Minsan ay nasa itaas ang tagumpay. Ngunit minsan ay nasa ibaba ang kabiguan. Maganda ang sa panahon ng pagsubok, ang alaala at pag-asam sa pagpapala ay nagsisilbing lakas. Patuloy ang pagkikibaka ng tao mula pagkabata hanggang sa pagtanda, mula sa pagsilang hanggang sa paglisan sa mundo, ay magkasunod na dumarating ang paghihirap at tagumpay. Ang lungkot at ligaya ay hindi mapaghihiwalay. Kung gaano karaming luha sa panahon ng kalungkutan,
ay ganun din karami ang halakhak sa panahon ng kasiyahan. Ang hirap ng paghahasik ay papalitan ng galak ng pag-aani. Ang pawi sa pagtakbo ay hahalinhan ng ginhawa ng pagwawagi. Ang hirap sa pag-aaral ay papawiin ng diploma ng pagtatapos. Ah, alam natin na matapos tayong magpasa ng krus, kaluwalhatian ang ating makakamit. Maghintay, ang pagsunod kay Jesus ay siguradong meron tayong luwalhating matatamo. Base sa aking karanasan, kagipit, nandun lahat ang klase ng pagsubok. Kanya-kanya naman tayong pagsubok. Iba-ibang sitwasyon man lamang. Iba-ibang sitwasyon lang. Akala ko noon ay bibigay na ako, pero kung hindi dahil sa dalawang anak ko, iniisip ko lang yung dalawang anak ko. Pero napagtagumpayan ko yon sa awa ng Diyos. Sa lahat ng mga na pinagdaanan ko, talagang mahirap. Mahirap. Pero sa tulong ng may kapal, nalagpasan ko. Siguro kung noon pa ay nasa Panginoon na ako dahil napasok lang naman ako sa aming sa simbahan namin ay 2013 lang. So nung mga nakaraang taon bago mag 2013, wala sa akin ang Panginoon. Tama lang ang magsimba ako. Tama lang ang mangumulin ako. Okay lang. Okay lang yun sa akin, pero hindi pala sapat yung ganoon. Kailangan talaga yung taimtim, magdasal, higin ng awa, at magtiwala sa Panginoon. Ngayon, kontento na ako sa buhay ko. Kung ano man yung dumating na pagsubok sa akin, ito po ang naging lakas ko. Siguro kung wala yung mga trials na yon, ay ewan ko kung anong mangyayari sa akin. Salamat na lang at na tinawag ako ng Panginoon. Ito na lang ang aking pinagtutunan ng pansin, yung ating gawain. At salamat at kahit at maraming akong nalalaman. Salamat po. Yun lamang po. Amen. Maraming salamat po, Sister Merly. At ngayon naman po ay marinig natin si Brother Albert. Magandang araw po mga kapatid, magandang gabi dyan sa ating mga kapatid sa Pilipinas at magandang hapon naman dito sa ating mga kapatid sa UK at sa sino man tao na maaaring makarinig ng ating munting pag-aaral na ito sa salita ng Diyos. Nawa ang kapayapaan ng ating makapangyarihang Diyos ang siya maghari sa bawat isa sa ating. Sa binasa ng ating kapatid ni Sister Merly doon sa Marcos chapter 9 verses 2 to 10. At yun po ay pinamagatan ditong the transfiguration of Jesus. The transfiguration o yung pagbabagong anyo na sabi nga ni Sister ay yung tao na kapag si Kristo ay nakilala at sinampalatayanan ay natatransfigure tayo o nababago.
mula sa katayuang hindi maganda na isasaayos ng salita ng Diyos ang ating buhay. Now, my dear brothers and sisters, ano ba itong pagbabagong anyo na ito? Ang sabi rito sa binasa ni Sister Merly, after 6 days, Jesus took Peter and James and John with him and led them up a high mountain where they were all alone. There he was transfigured before them. So tatlong alagad yung isinama ng ating Panginoon Jesucristo. Si Pedro, si Santiago, kasi sa English yung Santiago, James. Si Pedro, si Santiago, at John. Peter, James, and John. Tatlong alagad. Ngayon, isinama sila roon sa bundok. Bundok po ito eh. Kung babasahin naman natin sa Mateo, the same. Yung ang nagsulat lang nung isa si Matthew. Matthew 17. Nakalagay po rito. Matthew 17. Yan. After 6 days, Jesus took with him Peter, James, and John, the brother of James, and led them up a high mountain by themselves. So sa bundok ito, naganap yung transfiguration o yung pagbabagong anyo ng ating Panginoon. Ngayon, tuloy natin ang pagbasa. Led them up a high mountain where they were all alone. There he was transfigured before them. His clothes become dazzling white, whiter than anyone in the world could bleach them. And there appeared before them Elijah and Moses who were talking with him. So magkakaibang panahon po ito. Panahon ni Elijah at panahon ni Moises na nakikipag-usap sa ating Panginoong Jesus. Ito yung senaryo, yung makikita natin dito sa istoryang ito na lumitaw din si Elijah at si Moises. Magkakaibang panahon yun sa Old Testament eh. Pero nag-appeared sila kasamang ating Panginoong Jesucristo dito. At nakalagay nga rito, and there appeared before them Elijah and Moses who were talking with Jesus. So nakipag-usap sa ating Panginoong Jesucristo yung dalawang mahahalagang karakter ng lumang tipan, Elijah and Moses. Peter said to Jesus, dito po sa verse 5, Peter said to Jesus, Rabbi, it is good for us to be here. Let us put up 3 shelters, one for you, one for Moses, and one for Elijah. So nagsuggest si Peter sa ating Panginoon Jesucristo na gusto pa ni Pedro na manatili pa silang matagal-tagal doon sa lugar na yon. Kasi pambihira yung senaryo na nakita nila yung mga karakter sa Old Testament, yung mga kilalang tao na nanalig at sumampalataya sa Diyos, kagaya ni Moises, kagaya ni Elijah. Si Moises kasi ginawa ng Diyos na Diyos sa kay Paraon. Kaya kahit si Paraon ay makapangyarihang tao, yung hari ng Ehipto na Pharaoh, kahit na makapangyarihan, wala siyang magawa sa kapangyarihan ni Moises kasi ginawang parang Diyos ng Diyos si Moises sa harap ni Paraon. Kaya nga bawat sabihin ni Moises ay nangyayari. At nadaig ang kapangyarihan ng Pharaoh dahil kahit anong iharap niya kay Moises walang magawa. At doon nga sa paghabol pa ng
mga Egyptian kay Moises ay nahati yung dagat na pula na isang palatandaan na talagang may bigay na kapangyarihan ng Diyos kay Moises. Kaya ginawa nga siyang parang Diyos eh. Ang Diyos pala pwedeng gumawa ng tao na parang Diyos kasi nangyari yun kay Moises eh. Parang doon natin mababasa ito sa eto. Saan ba yun na ginawa niyang parang Diyos si Moises sa harap ni Pero. Now, my dear brothers and sisters, akin lang kinukwento yung pangyayaring ito na binasa ni Sister Merly sa Transfiguration ng ating Panginoon. Yan. Sa verse 5, Peter said to Jesus, Rabbi, it is good for us to be here. Let us put up 3 shelters, one for you, one for Moses, and one for Elijah. He did not know what to say. They were so frightened. So labis yung pagkatakot nila sa kanilang nakita kasi pambihira yun eh. Yun daw transfiguration na yun nung ako lay minister sa Catholic, ako lay minister. Sabi nung pare, yun daw ay patikim, yung transfiguration. Yung pagbabagong anyo raw na yung patikim. Pero meron mas malalim na pakahulugan kung bakit ito ay inilagay sa Biblia at ipinasulat ng Diyos para malaman natin kung ano ang kahalagahan ng pangyayaring ito. Dito sa verse 7, then a cloud appeared and covered them, and a voice came from the cloud. This is my son, whom I love. Listen to him. So merong nagsalita mula sa ulap kasi natakloban ng ulap sila. Ay merong nagsalita. Ang sinabi ay ganito, this is my son, whom I love. Listen to him. So itong boses na ito, ang nagsalita rito, walang iba kundi yung Ama sa langit o yung Diyos Ama. Kasi wala naman pwedeng magsalita ng ganito. Kung sa Old Testament, nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, dito sigurado talagang ang Ama ang nagsalita. Kasi sabi niya, this is my son, whom I love. Listen to him. Yan po ang sinabi. Ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Kung sa Tagalog, ano nang sinabi. Suddenly, when they look around, they no longer saw anyone with them except Jesus. Ano yung pangyayaring ito? Yung talagang pinakakahulugan ng pangyayari. Noong sabihin ng Ama na itong aking pinakamamahal na anak, pakinggan ninyo siya, biglang-bigla, nung sila'y tumingin, itong 3 apostoles na ito nakasama, na sila'y tumingin sa kanilang paligid, wala na ang dalawa, si Elijah at saka si Moses. Ang naiwan na lang, si Jesus. Anong ibig sabihin? Ano ibig sabihin nito? Na nawala na si Elijah, nawala na si Moises, Jesus na lang. May kaugnayan yon doon sa verse 7 na sinabi ng Ama, this is my son whom I love. Listen to him. So sa madaling salita, itinuturo ng ating Ama sa langit na wala tayong dapat na pakinggan
pagdating sa aral ng kaligtasan, kundi ang kanyang bugtong na anak. Pinaalis na niya si Elias, pinaalis na niya si Moises. Ano ibig sabihin? Kasi nga, merong istorya diyan doon sa Old Testament na, di ba, dalawa yung Testament, the Old and the New Testament. Yung Old Testament, may pahayag si Saint Paul na pinawalang bisa na yung Old Testament. Ang New Testament na lang ang dapat nating panghawakang aral. Basahin natin dito sa aklat ng Hebrew chapter 8. Hebrew chapter 8 from verse 5. Ayan. Ito sabi sa verse 7 na pala tayo magsimula. Ito sabi sa Hebrew chapter 8 verse 7. For if there had been nothing wrong with that first covenant, yung first covenant, no place would have been sought for another. But God found fault with the people and said, ilagay nga natin sa ibang translation nito, sa English Standard Version. For if the first covenant had been faultless, there would have been no occasion to look for a second. For he find fault with them when he say, behold, the days are coming, declares the Lord, when I will establish a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not like the covenant that I made with their fathers on the day when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt. For they did not continue in my covenant, and so I showed no concern for them, declares the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, declares the Lord, I will put my laws into their mind and write them on their heart, and I will be their God, and they shall be my people. And they shall not teach each one his neighbor and each one his brother, saying, know the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest. For I will be merciful toward their iniquities, and I will remember their sins no more. In speaking, dito sa verse 13, Hebrew 8:13, in speaking of a new covenant, he makes the first one obsolete. And what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away. So, nakikita natin doon sa transfiguration of Jesus, dalawang tao sa Old Testament, si Moises at saka si Elias, at saka ang ating Panginoon Jesucristo dito na sa New, ay mituro ang Ama na ang papakinggan natin yung aral at turo ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga pinaalis na niya yung dalawa. Dapat matuuna ang ating isipan at ang ating matutunan tungkol sa aral ng pagkaligtasan, at ito'y malalaman natin sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Kung ating pong babasahin dito sa aklat ng Hebrew chapter 1 verse 1, ito po sinasabi. Hebrew chapter 1 verse 1, long ago at many times and in many ways God spoke to our fathers by the prophet. So kasama ron si Moises at saka sina Elijah, sina Jeremiah, sina Isaiah. Yan yung mga propeta sa Old Testament. Pero ito sabi, but in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heirs of all things, through whom also He created the world. So, ang
ang nagtigapagsalita na ng Ama sa ating kapanahunan ngayon in these last days is no other than His Son, our Lord Jesus Christ. Kaya doon sa binasa ni Sister Merly, sabi ng Ama sa Langit, ito ang pinakamamahal kong anak. Sino yung anak niya? Si Jesus. Siya ang inyong pakinggan. Kaya tayo po, laging ang ating pag-aaral ng Biblia, kung ano yung nakasulat sa Biblia, kasi yun po ang salita ng ating Panginoon Jesucristo. Kahit yung mga sinulat ng mga apostoles, yun po ay salita ng ating Panginoon Jesucristo. Utos po lahat ng Panginoon Jesucristo, yung mga sinulat ni na Pedro, sinulat ni na Pablo, sinulat ni na Santiago, sinulat ni na San Juan, yan po ay mga utos o sinabi ng ating Panginoon Jesucristo. Basahin natin sa aklat ng 1 Corinthians chapter 14 verse 37. Ito po sinasabi. If anyone thinks that he is a prophet or spiritual, he should acknowledge that the things I am writing to you are a command of the Lord. So ginawa pala, yung palang mga sinulat ng mga apostoles, yung pala ay pawang utos ng Panginoon. Kasi kung hindi po iniutos na isulat, hindi po isusulat. Kung ano lang po yung nakasulat, yun lang po yung mga iniutos ng ating Panginoong Jesucristo. Garantiya na kahit sa ating kapanahunang ito, pwede nating mapakinggan ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng mga sinulat na mga apostol. Kaya utos ng Panginoon, ito ang pinakamamahal kong anak, siyang iyong pakinggan. Ngayon, kung binabasa natin itong Biblia, lalo na po itong New Testament na mga ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo, mga sinulat ng mga apostoles, ng mga apostol, yan po lahat ay utos ng ating Panginoon Jesucristo para na rin nating napapakinggan ang kanyang anak na nagsasalita sa bawat isa sa atin. So, yung kahulugan ng tawag dito, ang kahulugan ng pagbabagong anyo ng ating Panginoon Jesucristo ay upang ipakita sa atin na sa ating sa ating kapanahunan ngayon in these last days, iisa ang dapat natin pakinggan. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo, yung mga sinulat ng mga apostoles na ito'y pawang utos ng Panginoon, dapat nating pakinggan. At sa pakikinig natin sa mga salitang ito ng Diyos na ating binabasa, every time na tayo ay nagba-Bible studying tulad nito, ay nakatitiyak tayo na parang tinig ng ating Panginoong Jesucristo ang ating napapakinggan. So, bakit ko naman nasabi na yung Old Testament ay ayon sa Biblia ay obsolete o palipas na? Ay kasi merong utos naman talaga ang na eto, may sinasabi rito sa Aklat ng Gawa, chapter 13, verse 39. And by Him, sinong Him? By our Lord Jesus Christ. And by Him, everyone who believe is freed. Lahat ng sumasampalataya ay pinalaya from everything from which you could not be freed by the law of Moses. Basahin nga natin sa Tagalog. Act chapter 13, 39. Dito po sa Tagalog, Are you still using a blood pressure monitor? merong mga advertisement itong aking Bible kaya dito ko na nga basahin sa isa kong translation ng Bible. Dito sa Aklat ng Gawa, chapter 13, verse
39, ayan o. Sa pamamagitan niya, ang bawat isang mananampalataya ay pinawalang sala mula sa lahat ng bagay na hindi kayang maipawalang sala sa inyo sa kautusan ni Moises. Kaya yan ang isa sa dahilan kung bakit itinuturo ng Diyos na ang dapat nating pakinggan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kasi nga, ito, sabi ni San Pablo doon sa Aklat ng Gawa, chapter 13:39, sa pamamagitan niya, sinong niya? Sa pamamagitan ni Jesus. Ang bawat isang mananampalataya ay pinawalang sala mula sa lahat ng bagay na hindi kayang maipawalang sala sa inyo sa kautusan ni Moises. So talagang maganda yung transfiguration of our Lord Jesus Christ kasi nagpapakilala ito na kung gusto mo magkaroon ng isang panibagong buhay, isang buhay na pinalaya ka na mula sa kasalanan, ay makinig ka sa kanyang bugtong na anak na ating Panginoon Jesucristo. Hindi ba ninyo nakikita yung himala ng pagbabago sa inyong buhay? Dati kayong maglalasing, hindi ka na naglalasing. Dati kang addict, hindi ka na nagdodroga. Dati kang mapakiapid, hindi ka na ngayon mapakiapid. Natatransfigure tayo kung tayo'y patuloy na susunod sa aral at patuloy tayong makikinig sa minamahal na bugtong na anak ng Ama na walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo, kung paano na nagbagong anyo ang ating Panginoon Jesucristo. Tayo rin ay magkakaroon ng bagong kaanyuan sa harapan ng Diyos. Kasi ang salita po ng Diyos, makapangyarihan yon, kayang baguhin ang ating buhay. Matalas po yun eh. Makapangyarihan po yun dito sa Aklat ng Gawa, chapter 4, verse 12. Ayan. Walang kaligtasan sa sinumang tao sapagkat wala ng iba pang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao kung saan tayo maliligtas. There is salvation in no one else, for there is no other name under heaven that is given among men by which we must be saved. Yan po yung ating Panginoong Jesucristo. Na kung tayo'y patuloy na makikinig sa kanyang mga aral, ay nakatitiyak tayo ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Sa 4:12 ng Hebrew, ang sabi po ay ganito, dahil ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at mas matalim pa kaysa espada na may 2 talim. Tumatagos ito kahit na sa paghahati ng kaluluwa mula sa espiritu at sa kasukasuan mula sa utak ng buto. May kakayahan itong makaunawa sa mga isip at mga layunin ng puso. Kaya nga po pagka tayo nagbabasa ng Biblia, ay nakukonsensya po tayo kasi naglalagos yun hanggang sa kaibuturan ng ating puso at ng ating isip. Nakukonsensya tayo. Kaya pag sinabi ng Diyos, mga anak, igalang ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, ay pagka ikaw ay medyo suwail, nakukonsensya ka sa iyong narinig na salita ng Diyos. Matalas po kasi yung salita ng Diyos buhay. Bakit sinabing buhay? Ay kasi nakakalikha ng pagbabago sa ating buhay. Pag binasa natin ang Biblia, nalalaman natin yung mga bagay na hindi natin dapat gawin at mga bagay na dapat naman natin gawin. Ngayon, malinaw na sa atin doon sa
transfiguration of our Lord Jesus Christ, itinuturo ng banal na kasulatan na dapat nating pakinggan ay ang ating Panginoon Jesucristo. Dito ito aklat ng Judas to 1:4. Aklat ng Judas. Ito po sinasabi. Saan ba yung aklat ng Judas? Kahulihan na yata yun. Ito po sabi, sa aklat ng Judas, chapter, ito pala naman, isa lang chapter ito 1:4. Chapter 1 verse 4. Sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim, yaong mga itinalaga ng una pa sa kahatulang ito, mga di banal na pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng ating Diyos, na itinatatwa ang ating iisang guro at Panginoong si Jesucristo. Sa ating pong kapanahunan, iisa lang ang guro. At ang ating guro na siyang dapat na magturo sa atin para sa kaligtasan ng ating kaluluwa is no other than our Lord Jesus Christ. Kaya sabi rito, na itinatatwa ang ating iisang guro at Panginoong si Jesucristo. So iisa lang pala ang guro. Tayong lahat mga tigapakinig. Ako kahit nagbabasa nito, tigapakinig lang ako. Hindi naman ako yung guro. Iisa lang ang guro, si Jesus. Bakit naman nasabi kong iisa lang ang guro? Ay kasi natutuhanan lang ay sinabi ng Panginoong Jesucristo, huwag kayong patawag na guro. Matthew chapter 23. Ito sinasabi. Sa Matthew chapter 23 verse 8, datapwat kayo'y huwag patawag na rabi. Yung pong rabi, kung sa Tagalog yon guro. Datapwat kayo'y huwag patawag na guro o rabi, sapagkat iisang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Kaya pala sabi ni Saint Jude na iisang guro ay tayo pala kapag binabasa natin ang Biblia, yung gurong ito ang nagtuturo sa bawat isa sa atin. Kaya nga ako hindi pwedeng patawag sa inyo na guro kasi ako'y under din sa pagtuturo ng ating guro. Iisa lang ang ating guro at walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Dito sa verse 9, at huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa. Pagdating po kasi sa relihiyon, bawal na patawag tayong ama. Iisa lang ang ating ama, sapagkat iisa ang inyong ama sa makatuwid bagay siya na nasa langit. So, dapat huwag nating pag-alinlanganan kung ano nakasulat. Kahit na ito ay nangangahulugan ng paglayo natin sa mga dati nating kinagis ng pinaniniwalaan, huwag nating ikatakot. Alalahanin natin ang nagtuturo sa atin ay iisang guro. Itong itinilaga ng Ama na sinabi niya, siya ang inyong pakinggan. Ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At siya rin na may sabi, huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisang inyong ama sa makatuwid bagay siya na nasa langit. Pagdating doon sa ating biological parents, pwedeng tawagin mong ama, ama mo sa laman yun. Pero pagdating sa spiritual, wala tayong dapat na tawaging ama kahit na sino sa lupa, kundi ang ating ama sa langit. Iisa ang ating ama at siya yung ama natin sa langit. Pagdating sa pananampalataya, siya lamang ang ating ama mula ngayon hanggang sa wakas ng panahon, siya ang ating ama.
At kung sa guro ang pag-uusapan mula ngayon hanggang sa darating na panahon, iisa lang ang ating guro at ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sa pagbabasa natin ng Biblia, lalo na ang New Testament, tayo ay nakikinig at tinuturuan ng kaisa-isang guro. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Lahat ng mga katuruan ng mga apostoles, ito lahat ay hinango at utos ng ating Panginoon Jesucristo. Matuwid na ating pag-aralan, pagnilayan, at sundin ang kanyang mga aral at turo upang tayo makatiyak ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Tungkol dun sa transfiguration o pagbabagong anyo, na bumusilak ang damit ng ating Panginoon na walang kahit na anong bleach ang makakapagpaputi nito. Sa ating buhay bilang isang Kristiyano, kayang paputiin ng Panginoon ang ating pagkatao, ang ating buhay. Dito po sa aklat ng nasaan ba yun? Mahirap tong aking Bible eh. Dito ko nala sa isang Bible, mahirap. Ayan. Ang sabi po ay ganito, dito sa aklat ni Propeta Isaiah. Halika at pag-usapan natin ito, sabi ni Yahweh. Bagaman ang mga kasalanan ninyo ay tulad ng iskarlata o mapula, magiging kasing puti ng bulak ang mga ito. Bagaman pula sila tulad ng crimson, na magiging tulad sila ng lana. Pagka pala ikaw ay nasa Panginoon, kahit na gaanong kapula ang iyong pagkatao dahil sa kasalanan, ay kayang paputiin ng Diyos ang ating buhay. Kung sa English, come now and let's reason together, says the Lord. Though your sins as scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. Ayan. Kumbaga sa Espanyol, baka nakikinig si Sister Eileen, Espanyol naman ito. Vengan y discutamos esto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, se volverán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, se convertirán como la blanca lana. Yun po sa Espanyol. Pero kailangan yung pagkukusa ng pagsunod para tayo ay pumuti na kagaya ng lana ang ating pagkatao. Kaya sa verse 19, ang sabi niya, kung handa kayo at susunod, ibig sabihin kung kayo magiging masunurin, kakainin ninyo ang maiinam na bunga ng lupain. So nangangailangan po ng kusang loob na pagsunod na hindi napipilitan. Mas gusto po kasi ng Diyos ang sumusunod ng masaya ang ating puso. At siguro po naman sa mga pinag-aaralan natin mga salita ng Diyos ay yung ating matigas na puso ay pinapalitang unti-unti ng Diyos ng pusong laman. Kaya po namang gawain ng Diyos na bigyan tayo ng pusong laman. Basahin natin sa aklat ng Ezekiel chapter 36 verse 26. Ang sabi po ng Panginoon ay ganito, bibigyan ko kayo ng isang bagong puso at isang bagong espiritu sa mga kaloob-loobang bahagi ninyo at aalisin ko ang pusong bato mula sa inyong laman sapagkat bibigyan ko kayo ng isang pusong laman. So,
Kung ang ating puso ipinatigas ng kasalanan, hardened by the deceitfulness of sin, pinatigas ng kasalanan, kaya ng Diyos sa kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang salita na palambutin ang inyong puso. Yung pusong bato, pwedeng baguhin niya at bigyan kayo ng pusong laman. Pusong laman na handang ma-transfigure ang bawat tao. Pusong laman na handang tumanggap, handang magsisi sa mga kasalanan, handang maniwala sa mga salita ng Diyos, at sa pagkakaroon natin ng pusong laman, malambot na puso na handang tumanggap ng aral ng Panginoon, ay tayo po ay nagkakaroon ng bagong anyo sa harapan ng Diyos. Kaya maganda po yung tayo ay maging masunurin. Maganda po yung tayo ay handang sumunod. Huwag nating pagmatigasin ang ating puso. Hebrew chapter 7 yata yun. Chapter 3 verse 7 yata yun. Kaya nga, Hebrew chapter 3 verse 7, kaya nga, gaya ng sinasabi ng banal na Espiritu, sa araw na ito, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag patigasin ang inyong mga puso, gaya ng paghihimagsik na ginawa ng Israelita sa panahon ng pagsubok sa ilang. So, pag naririnig natin ang salita ng Diyos, huwag nating pagmatigasin ang ating puso. Maging handa tayong tumanggap sa mga aral, sa mga kautusan ng Diyos na nakasaad sa banal na kasulatan. Ang ating pong aral na pinag-aaralan ay upawang salita, upawang utos ng ating Panginoon Jesucristo. Bakit nakarating sa atin ang salita? Kasi isinulat po iyon ng mga apostol. Isinulat po iyon ng mga propeta. Nakalagay yata yun dito sa Psalm 102. 102 verse 18. Ang sabi po rito sa aklat ng awit 102 verse 18, ito ay masusulat para sa mga darating na saling lahi. Kasama po tayo roon. At pupurihin si Yahweh ng isang bayan na hindi pa ipinapanganak. So tayo ay narating ng aral na ito ng kaligtasan mula sa ating kaisa-isang guro na walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo, dahil ito po'y naitawid sa pamamagitan ng mga sulat ng mga apostoles, sulat ng mga propeta. Nakarating po ito sa ating kapanahunan upang tayo rin ay makabahagi sa kaligtasang tinamo ng mga unang Kristiyano nung unang kapanahunan. So my dear brothers and sisters, doon po sa binasa ni Sister Merly, maganda rin naman ang kanyang na tayo nakakaranas ng nakakaranas tayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Sabi nga niya, yung panahon ng graduation ay pumapawi ng ating hirap sa nakaraang panahon ng ating pag-aaral. Para kang nasa gloria pagka ikaw nakagraduate na. The same thing sa bawat isa sa atin. Sa ating pagtak sa landas ng pakikinig ng mga salita ng Diyos, unti-unting binabago ng Diyos ang ating buhay hanggang tayo ay makarating sa kapuspusan ng ating pananampalataya sa Diyos. Pero pagdating ng araw ng Judgment Day, tayo po ay talagang hahantong sa isang malaking pagbabago na magaganap sa ating buhay.
na kung paano ang kaluwalhatian ng ating Panginoon Jesucristo ay sumaatin, ay mapapasa atin, kung paano ang kanyang kaluwalhatian na ipinakita ng banal na kasulatan ay ganun din ang mangyayari sa bawat isa sa atin. Dito sa aklat ng saan ba yun? Nasa ng verse 19. Ito po ang sinasabi sa aklat ng Philippians chapter 3 verse 20 at 21. Ngunit ang ating pagkamamamayan ay sa langit, kung saan naghihintay rin tayo sa isang tagapagligtas na ang Panginoong Hesukristo. Ayan, sa 21, babaguhin niyang ating mga katawang lupa upang maging mga katawang binuo gaya ng kanyang maluwalhating katawan. Binuo sa pamamagitan ng lakas ng kanyang kapangyarihan upang mapasailalim sa kanya ang lahat ng bagay. So, kung sa wikang Ingles, who will change the body of our humiliation to be conformed to the body of His glory, according to the working by which He is able even to subject all things to Himself. So magkakaroon ng pagbabago. Ito yung maluwalhati ng katawan. Hindi lang ito transfiguration. Transfiguration parang pagbabago ng ating buhay dito sa lupa. Pero yung pagbabago sa isang maluwalhating katawan, yun magaganap sa Judgment Day. Kung paano na ang ating Panginoon Jesucristo ay nagtaglay ng maluwalhating katawan bago siya pumasok sa langit, the same thing ang magaganap sa isang Kristiyano na patuloy na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Magkakaroon din ng maluwalhating katawan. Basahin natin sa aklat 1 Corinthians chapter 15 verse 50. Ito po sinasabi. Ngayon sinasabi ko ito, mga kapatid, na ang laman at dugo ay hindi maaaring magmana ng kaharian ng Diyos, ni ang mga nasisira ay hindi magmamana ng hindi nasisira. So pagpasok natin sa kaharian ng Diyos, itong katawang ito, hindi na ito. Kailangang magkaroon tayo ng kagaya ng ating Panginoong Jesucristo. Paano mangyayari na tayo mabibihisa ng maluwalhating katawan? Ito nga ang sabi niya sa verse 51. Tingnan ninyo, sinasabi ko sa inyo, ang lihim na katotohanan. Tayong lahat ay hindi mamamatay, ngunit tayong lahat ay mababago. Magkakaroon po pala ng transformation, magkakaroon ng pagbabago ang ating katawan. Tayo ay mababago sa verse 52. Tayo ay mababago sa isang iglap, sa isang kisap mata. Naku, napakabilis pala noon. Bago ka makapasok sa langit, kailangan baguhin ka ang iyong katawan ng isang maluwalhating katawan, katulad ng maluwalhating katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi sa 52, tayo ay mababago sa isang iglap, sa isang kisap mata, sa huling trumpeta, sapagkat tutunog ang trumpeta at babangon ng lahat ng namatay na hindi nasisira at tayo ay mababago. So ganun po pala yung magaganap na pangyari kung tayo ikarapat dapat na pumasok sa kaharian ng Diyos, ay mababago ang ating pagkatao. Bibigyan pala tayo ng maluwalhating katawan kagaya ng katawan ng ating Panginoon Jesucristo. Yan ay kung ito ay verse 15, ibalik natin sa 1 para tayo maging karapat dapat sa pagbabago sa maluwalhating katawan. Ito. Ngayon, 1 Corinthians chapter 15 verse 1 and 2. Ngayon aking ipinapaalaala sa inyo, mga kapatid,
ang ebanghelyo na aking ipinangaral sa inyo, na inyong tinanggap at tinatayuan. Sa pamamagitan ng ebanghelyong ito ay ligtas kayo kung kayo ay hahawak na mabuti sa mga salita na aking ipinangaral sa inyo, maliban lang kung kayo'y naniwala ng walang kabuluhan. So my dear brothers and sisters, tayo ay magkakaroon ng malwalhating katawan kung tayo'y mananatiling sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat hindi papasok sa kaharian ng langit ang laman at ang dugo. At upang tayo'y maging recipient ng malwalhating katawan, dapat sundin natin lahat kung ano ang sinasabi ng Ebanghelyo ni Kristo. Dapat ang papapakinggan natin ay aral ng ating Panginoon Jesucristo. Yan po ang istorya ng ating kaligtasan dito sa Biblia. Huwag nating katakutan kung tayo man ay, ibig sabihin ay mapalayo maging sa ating mga matalik na kaibigan dahil sa klase ng ating pananampalataya. Kapag ang pananampalataya ay taliwas o laban sa aral at ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo, huwag tayong matakot na kung tayo man ay mawala sa grupong iyon. Ang mahalaga sa atin ngayon, tayo iilan-ilan lang dito, ay manatili tayong tapat sa ebanghelyo ni Kristo sa kanyang mga aral. Anyway, ang grupo naman natin ay wala namang involved na pera dito. Ang pera lang nating tutulong-tulungan dito yung ginagamit natin sa charity. Wala nga tayong pondong pansarili dito sa ating grupo. Pero gayon pa man, ang mahalaga, yung aral at turo ng ating Panginoon Jesucristo ay ating sundin sa araw-araw ng ating buhay. Ito ang riles, ito ang daan ng ating tunay na kaligtasan. Ang riles at tulay ng kaligtasan at daan ng kaligtasan ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Siya ang daan, ang katotohanan, siya ang daan. Kaya dapat tayo magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Ang katotohanan, dapat yung kanyang mga aral at turo ay ating sundin sa ating buhay. Pang-araw-araw tayo matransfigure kung paano nagbagong anyo ang ating Panginoon Jesucristo. Ganyan din ang magaganap sa ating buhay kung tayo patuloy na makikinig sa kanyang, sabi ng Ama sa Langit, sa kanyang minamahal na anak, sa kanyang minamahal na anak, na siya ang dapat nating pakinggan. So my dear brothers and sisters, nawa ay nakapagbukas ng kapiraso sa ating mga isipan at puso ang aral na ito ng Panginoon. Itinuturo ng ating ebanghelyo na si Kristo at tanging siya lang ang dapat natin pakinggan. Siya ang ating guro, siya ang ating tagapagligtas, siya ang propeta, siya ang pari, siya ang apostol na siyang magtuturo sa atin ng tunay na daan ng kaligtasan patungo sa Ama. Nawa ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos ang siya maghari sa bawat isa sa atin. Amen. Lately, I've been waiting hours left to believe, even when this can get
They don't know that I come running home when I fall down. They don't know fix me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this alone, the warrior is a child. Unafraid because his armor is the best. Even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing, I never face retreat, but they don't see the enemies, they'll lay me at his feet. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know fix me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this soul, the warrior is a child. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who fix me up when no one is around. I drop my soul and cry for just a while. 'Cause deep inside this soul, deep inside is deep inside this the warrior is a child. Panginoon, maraming salamat po sa iyong paggabay sa aming pagtitipon ngayong araw. Salamat sa iyong kabutihan sa amin, Panginoon. Hinihingi po namin ang iyong proteksyon at patnubay habang kami po ay uuwi sa aming mga tahanan, Panginoon. Naway ipagkaloob mo sa amin ang aming mga plano at patuloy kaming gabayan sa aming mga gawain. Maraming salamat po, Ama, sa karunungan at lakas na iyong ibinibigay sa amin. Maraming salamat po sa aming itinatagubilin po namin ang bawat isa. Naway ang mga natutunan namin ngayong araw, magamit po namin sa kabutihan. Ingatan mo po kaming mga magkakapatid sa paniniwala, Panginoon. Pati na po, Lord, ang aming buong pamilya, Panginoon. Ingatan niyo po sila, Panginoon, lahat. At naway hanggang sa susunod na linggo, Panginoon, ay muli po kami magkasama-sama at naway tipunin, Panginoon, upang kami po, Panginoon, ay gawa na rin po, makapagkinig na naman po ng panibagong inyong mga banal na salita, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagtawag ninyo sa amin, sa paggamit ninyo kay Brother Albert na nagbabahagi sa amin palagi, Panginoon, ng inyong mga banal na salita, Panginoon. Naway lagi niyo po siyang bigyan ng lakas ng pangangatawan, Panginoon, at bigyan niyo pa po siya ng mahaba pang buhay, kasama po ang kanyang may bahay, Panginoon. Ganon din po, Lord, sa aking mga kapatiran, Panginoon, dito sa Church of God in Christ Jesus, Panginoon. Naway kami pong lahat, Panginoon, ay yakapin mo lagi, Panginoon, upang kami po ay malayo sa mga kapahamakan, kasama po ang aming mga pamilya, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon,
sa lahat ng iyong kabutihan sa amin, sa lahat ng iyong pagmamahal, at maraming salamat din po sa lahat ng mga biyaya naming natatanggap sa araw-araw, Panginoon. Salamat po sa lahat ng papuri at pasasalamat sa iyong pangalan, matamis na pangalan. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa isang linggo po, isa pong mapagpalang hapon, gabi sa inyong lahat. God bless us all.